Nagsisimula ang pelikula sa kwento ng isang takas na dating militar na nagngangalang Colton McCready, na pumasok sa isang punong tanggapan ng kartel ng droga sa Sorona, Mexico. Nandyan siya para iligtas ang kanyang pamangkin, si Hayley Reynolds, na dinukot ng grupo ni Fernando El Jefe Garcia, ang pinuno ng drug cartel. Ang lugar ay binabantayan ni Victor Garcia, na pamangkin at katiwala ni Fernando Garcia. Bagamat marami ang bilang ng mga tauhan ni Victor, hindi ito nagpatinag kay Colton. Buong tapang, isa-isang inatake ni Colton ang mga tauhan ni Victor, hanggang sa wakas, nakaharap niya si Victor at ipinakita sa kanya ang litrato ng kanyang pamangkin. Noong una, hindi ibinunyag ni Victor kung saan nakakulong si Hayley. Gayunpaman, sumuko si Victor matapos siyang bugbugin ni Colton ng walang awa. Dinala ni Victor si Colton sa isang silid kung saan nakakulong si Hayley. Sinusubukan ni Victor na magsayang ng oras nang sabihin sa kanya ni Colton na buksan ang pinto. Galit na kinuha ni Colton ang susi na nakasabit sa leeg ni Victor. Gayunpaman, natagpuan ni Colton ang isang flash drive na nakasabit din sa kwintas. Ang flash drive ay lumabas na naglalaman ng confidential na data sa mga supplier at ang lokasyon ng trading money ng cartel. Tiyak na hindi alam iyon ni Colton. Matapos matagumpay na mabuksan ang pinto, sa kanya pinatay si Victor at ang dalawang gwardya sa silid. Pagkatapos ay tinanggal ni Colton ang posas sa kamay ni Hayley at iniuwi siya. Habang nasa daan, tinanong ni Hayley si Colton kung bakit siya kinidnap ni Victor. Hiniling ni Colton kay Hayley na tanungin ng direkta ang kanyang ama, si Walt Reynolds. Matapos ang pag-atake ni Colton sa punong tanggapan ng kartel ng droga, dumating si Garcia na sinamahan ni Cruz upang suriin ang sitwasyon at alamin kung bakit pinatay ang kanyang pamangkin. Nakakuha si Garcia ng impormasyon mula sa isa sa mga tauhan ni Victor na ang dahilan ng pagkidnap ni Victor kay Hayley ay dahil ninakaw ni Walt Reynolds ang pakete ni Victor. Pagkatapos ay ibinalik ni Walt ang pakete, ngunit nananatiling tumanggi si Victor na palayain si Hayley. Matapos marinig ang paliwanag na ito, inutusan ni Garcia ang isa sa kanyang mga tauhan na patayin ang tauhan ni Victor. Naiinis si Garcia na tumakas ang mga tauhan ni Victor nang dumating si Colton upang salakayin ang kanyang base. Sa wakas nakauwi na sina Hayley at Colton. Si Angela, ang ina ni Hayley, ay agad na binati si Hayley at nagpasalamat kay Colton. Malaki ang pasasalamat ni Angela na buhay pa ang kanyang anak. Bumalik sa punong tanggapan ng kartel ng droga, nakitang tinawagan ni Garcia si Sheriff Jasper Calloway, isang tiwaling pulis na nililinis ang lahat ng kanyang mga krimen sa kalakalan ng droga. Hiniling ni Garcia kay Jasper na arestuhin sina Walt at Colton. Nagpadala rin si Garcia ng larawan ni Colton na nakunan sa CCTV nang salakayin niya ang kanyang punong tanggapan. Nang makita niya ang larawan, nakilala ni Jasper ang mukha ni Colton at sinabi niya kay Garcia na si Colton ay isang matagal nang nawawalang sundalo. Samantala, sa bahay, naghahanda sina Angela at Hayley na mag-impake para umalis ng bayan ng tuluyan. Gayunpaman, galit na galit si Walt kay Angela dahil humingi siya ng tulong kay Colton para iligtas si Hayley. Nang maglaon, hiniling ni Walt kina Angela at Hayley na sumama sa kanya. Gayunpaman, tinatanggihan ni Colton ang ideya dahil ito ay masyadong mapanganib. Nagkaroon ng pagtatalo sina Colton at Angela dahil hindi gusto ni Colton ang ugali ni Walt. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Angela ang sarili sa pagsasabing napilitan siyang pakasalan si Walt para iligtas ang lupain ng kanilang pamilya. Higit pa rito, ang ama ni Hayley ay nag-iwan ng malaking utang, habang si Colton ay biglang nawala sa kanilang lugar. Pagkatapos nito, nakita ni Colton ang isang sasakyan ng pulis sa di kalayuan. Hiniling ni Angela kay Colton na magtago sa bahay, habang kakausapin niya si Jasper. Gayunpaman, si Jasper, na kasama ang kanyang mga tauhan, ay agad na inaresto si Walt sa paratang na siya ang nag-utos kay Colton na patayin si Victor at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, tinanong ni Jasper si Angela tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Colton dahil plano niyang arestuhin si Colton sa mga kasong pagpatay. Nagsisinungaling si Angela, na nagsasabing hindi niya alam kung nasaan si Colton. Gayunpaman, biglang sumigaw si Walt at sinabi kay Jasper na nagtatago si Colton sa bahay. Kinuha ni Jasper ang loudspeaker na nakakonekta sa kanyang sasakyan at binigyan niya ng babala si Colton na lumabas kaagad sa bahay. Gayunpaman, hindi lumabas si Colton. Inutusan tuloy ni Jasper ang dalawa niyang tauhan na pumasok sa bahay ni Angela.
Handang-handa habang nakatutok ang baril, pumasok sa bahay ang dalawang tauhan ni Jasper. Sa mabilis na galaw, pinabagsak ni Colton ang dalawang pulis. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay, nakatutok ang baril. Nang handang barilin ni Jasper si Colton, biglang itinulak ni Angela si Jasper mula sa likuran, dahilan upang pumutok ang baril pataas. Hindi sinayang ni Colton ang pagkakataon at tumakas sakay ng kotse. Inutusan ni Jasper ang kanyang mga tauhan na habulin si Colton habang huhulihin niya si Angela, dahil pinoprotektahan niya ang isang kriminal. Nagtagal ang habulan sa pagitan ni Colton at ng mga tauhan ni Jasper bago nakalapit ang mga tauhan ni Jasper sa sasakyan ni Colton at nabaril ang isa sa mga gulong nito. Naganap ang banggaan sa pagitan ng sasakyan ng pulis at ng kotse ni Colton. Nang makalabas ang mga pulis at subukang arestuhin siya, nalaman nilang wala na si Colton sa kanyang sasakyan. Nagawa niyang tumakbo sa mga palumpong malapit. Hinabol siya ng dalawang pulis. Samantala, sa bahay ni Angela, dumating si Garcia at ang kanyang mga tauhan. Hinanap ni Garcia si Colton at hiniling na ibalik ang flash drive na ninakaw niya. Kinausap ni Jasper si Garcia at ipinaalam na tumakas si Colton. Nang marinig ito, inutusan ni Garcia ang kanyang mga tauhan na sumama sa paghahanap kay Colton. Nang nasa harapan ni Walt si Garcia, sinubukan niyang humingi ng tawad. Humingi ng paumanhin si Walt para sa insidente, na sinasabing ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na patatawarin lamang niya si Walt kung magbibigay siya ng impormasyon sa ninakaw na flash drive. Siyempre, walang alam si Walt tungkol sa flash drive na sinasabi ni Garcia. Tumugon si Garcia sa pamamagitan ng pagbaril kay Walt. Umiiyak si Hailey habang nasaksihan ang pagpatay kay Walt sa kanyang harapan, ngunit tumanggi pa rin siyang ihayag kung nasaan ang flash drive. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, nagawang hanapin ng dalawa sa mga opisyal ni Jasper kung saan nagtatago si Colton. Gayunpaman, habang papalapit sila sa kanya, nagawa ni Colton na patumbahin ang isa sa mga opisyal. Sa sandaling ito, dumating ang mga tauhan ni Garcia at agad na nagpaputok. Sa halip na tamaan si Colton, tumama ang kanilang mga bala at napatay ang isa sa mga pulis. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon. Sinabi ni Cruz na nangunguna sa pag-atake, na dumating lamang sila upang hilingin kay Colton na ibalik ang flash drive na kanyang ninakaw. Gayunpaman, tumanggi si Colton na ibigay ito, na humantong sa isa pang shootout na ikinamatay ng pangalawang pulis. Nagawa ni Colton na makalusot sa mga puno at lumapit kay Cruz. Pinaputukan niya si Cruz, ngunit sumabli ang kanyang putok, na humantong sa one-on-one na bakbakan. Sa kalaunan, dinaig ni Colton si Cruz, kinuha ang kanyang baril, at iniwan ang katawan ni Cruz sa gitna ng kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan ni Garcia ang dalawa pa niyang tauhan na sundan si Cruz. Tinanong din niya si Jasper para sa karagdagang impormasyon tungkol kay Colton. Ipinaliwanag ni Jasper na si Colton ay isang iginagalang na sundalo na nakulong matapos makipagsagupaan sa kanyang tiwaling superior. Sa kalaunan ay nakatakas si Colton mula sa bilangguan at ngayon ay isa ng takas. Tiniyak ni Jasper kay Garcia na muling lalabas si Colton sa lalong madaling panahon upang iligtas sina Angela at Hailey, kaya hindi na kailangang mag-alala. Samantala, nakita ng dalawa sa mga tauhan ni Garcia si Colton na naglalakad sa isang field. Binilisan nila ang kanilang sasakyan, sinubukan siyang tamaan. Naganap ang isang putukan. Habang papalapit ang sasakyan, nagawa ni Colton na tumalon sa sasakyan, at gumugulong siya sa lupa ng ilang segundo. Pagkatapos ay hinarang niya ang sasakyan at pinaputukan. Bilang ganti, gumanti ang mga tauhan ni Garcia. Naging maliwanag na nakakatulong ang pagsasanay ni Colton sa militar dahil mahusay niyang ginamit ang kanyang baril para matamaan ang kanyang mga target. Nagtamo ng tama ng bala sa kamay ang isa sa mga tauhan ni Garcia. Matapos makaiwas sa sasakyan, tumalon si Colton sa ulo ng sasakyan, humarap sa tauhan ni Garcia. Naintriga sa flash drive na hinahabol nila, hiniling ni Colton na malaman ang nilalaman nito. Lumalabas na ang flash drive ay naglalaman ng listahan ng mga pangalan at numero ng telepono ng mga nagbebenta ng droga, pati na rin ang data sa mga account number ni Garcia at mga lokasyon ng imbakan ng pera. Matapos malaman ito, binaril ni Colton ang dalawang lalaking nagtatrabaho para kay Garcia at bumalik sa bahay ni Angela upang iligtas sina Angela at Hailey. Samantala, sa bahay ni Angela, ipinagtapat ni Jasper kay Garcia na tinutulungan niyang pagtakpan ang mga krimen ni Garcia ngunit ngayon ay gusto na niyang magbitiw.
Ipinaliwanag ni Jasper na ayaw na niyang masangkot sa mga kriminal na gawain ni Garcia. Si Garcia, galit na galit sa sinabi ni Jasper, ay tumugon sa isang nakatalukbong pagbabanta, nagtanong tungkol sa anak ni Jasper. Ang bituwirang babala na ito ay nagpapahiwatig na sasaktan ni Garcia ang anak ni Jasper kung maglakas loob itong umalis sa kanyang grupo. Dahil sa takot, tinalikuran ni Jasper ang kanyang mga plano sa pagbibitiw at umalis na halatang naiinis. Hindi nagtagal ay dumating si Colton sa bahay ni Angela at pumasok sa loob. Mabilis niyang pinatulog ang isa sa mga tauhan ni Garcia. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay napansin ni Garcia, na kinuha sina Angela at Hailey bilang hostage. Hiniling ni Garcia na isuko ni Colton ang kanyang sarili at ibalik ang ninakaw na flash drive. Nang makita ang sitwasyon, lumabas si Colton mula sa pagtatago, itinapon ang kanyang sandata, at lumapit sa balkonohe kung saan naka-hostage sina Angela at Hailey. Habang lumalapit ang tauhan ni Garcia at itinutok ang kanilang mga sandata sa kanya, nanatiling alerto si Colton, naghahanap ng pagkakataong lumaban. Napansin niyang medyo naabala ang isa sa mga lalaki. Nang samantalahin ang sandali, hinawakan ni Colton ang baril ng lalaki at binaril ang isa pang kaaway sa malapit. Sabay baril niya sa lalaking nagbabanta kay Angela at Hailey. Isang matinding putukan ang naganap, ngunit nagawa ni Colton na protektahan sina Angela at Hailey, na ginabayan sila sa kaligtasan. Ngayon, sina Colton, Angela, at Hailey ay magkasama na sa loob ng bahay habang si Garcia at ang kanyang mga tauhan ay nanatili sa labas. Patuloy silang nagpapalitan ng putok. Kinuha ni Angela ang isang armas na nakaimbak sa bahay at nagsimulang barilin ang mga tauhan ni Garcia. Samantala, nagkusa si Hailey na makipag-ugnayan sa pulisya ng estado. Sa kasamaang palad, ang tawag ay napunta kay Jasper dahil ang lugar ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Habang tumataas ang tensyon, isa sa mga tauhan ni Garcia ang pumasok sa bahay at inatake si Colton. Sa labanan, ang mga bala ng mga tauhan ni Garcia ay tumagos sa itaas na palapag, dahilan para matamaan ang braso ni Angela habang siya ay nagtatago sa itaas. Ang posisyon ni Colton ay lalong naging delikado habang ang mga kaaway ay papalapit sa pintuan, naghahanda na pasukin ang bahay. Napilitan siyang umatras papunta sa itaas habang patuloy siyang nagpapaputok ng baril, at narating ni Colton ang silid kung saan nagtatago sina Angela at Hailey. Inutusan niya silang umakyat sa bintana ng kwarto. Nang makalabas sina Angela at Hailey sa bintana, nagbigay si Colton ng cover fire para sa kanila. Sa ibaba, pumasok sina Angela at Hailey sa garahe at natuklasan ang isang motorsiklo. Nang malapit na silang tumakas, lumitaw si Garcia na may dalang baril, na inutusan silang lumabas sa garahe. Habang naghahanda si Garcia sa pagbaril, bigla siyang bumagsak dahil sa isang putok ng baril, lumalabas na binaril siya ni Jasper, dahil pinagbantaan ni Garcia ang kanyang anak. Bumalik sa bahay, natrap pa rin si Colton sa isang matinding labanan sa mga tauhan ni Garcia. Sa kabila ng pagiging nag-iisa, pinamamahalaan ni Colton na pabagsakin sila. Malapit sa garahe, si Jasper, na ayaw masangkot sa pagkamatay ni Garcia, ay sinubukang posasan sina Angela at Hailey. Bago niya magawa, pumagitna si Colton, binaril si Jasper mula sa malayo. Gayunpaman, si Jasper ay nakasuot ng bulletproof vest at nakaligtas sa pagbaril. Hinarap ni Colton si Jasper, binigyan siya ng pagpipilian, kunin ang posas at harapin ang pagkakakulong para sa kanyang mga krimen, o kunin ang shotgun na nasa kanyang tabi. Pinili ni Jasper ang rifle, ngunit bago pa siya makapagpaputok, binaril siya ni Colton, na ikinamatay niya kaagad. Nang maalis na ang mga banta, ibinigay ni Colton ang flash drive kay Angela, at inutusan siyang ibigay ito sa pulis. Sa di kalayuan, may nakitang police car na papalapit sa bahay ni Angela. Dahil alam niyang takas pa rin siya, pinili ni Colton na umalis, humiwalay ng landas kina Angela at Hailey upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.